isang maliit na baryo sa probinsya, naninirahan si Mary Jane. Isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang buhay. Maputi na ang buhok at ang kanyang katawan ay tila pinagdadaanan na ng pagod at hirap sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Iniwan siya ng kanyang asawa, maraming taon na ang nakalipas. At mula noon, mag-isa niyang pinalaki ang 3 niyang anak. Ang bawat araw ay tila isang pagsubok sa kanya. Lalo na ngayon, nasa hustong gulang na ang kanyang mga anak at may kanya-kanyang pangangailangan. Isang hapon, habang naglalaba siya sa ilog, dumating ang panganay niyang si Tomas. Halatang pagod mula sa eskwela. "Nay, may kailangan po kaming bayaran sa eskwela bukas." Aniya habang nakatungo. Alam na mabigat ito para sa kanilang pamilya. Napahinto si Mary Jane sa pagkusot ng damit at tinignan ng anak. "Magkano ba, Tomas?" Tanong niya, ngunit ang boses ay may halong kaba. Ang konting pera niya ay nakalaan na para sa pagkain at pambayad sa kuryente. At wala na, halos natitira para sa ibang gastusin. "500 po, Nay eh." Ang sagot ng bata, halos bulong. Alam ang hirap ng kanilang sitwasyon. Napabuntong hininga si Mary Jane at hinaplos ang mukha ng kanyang anak. "Anak, pasensya ka na ha. Baka maghintay muna tayo ng konti. Hahanap si nanay ng paraan." Sabi niya, pilit nang umingiti upang mapagaan ang pakiramdam ng anak. Ngunit ramdam niyang bumibigat ang sariling dibdib. Hindi niya alam kung saan kukunin ang halagang iyon. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga anak, madalas pumunta si Mary Jane sa malalayong lugar upang maghanap ng trabaho kahit pa mahina na ang kanyang katawan. Isang araw, lumapit siya sa kapitbahay nilang si Aling Cora, na may-ari ng malawak na sakahan. "Cora, baka may alam kang mapagkakakitaan ko." Ang bungad ni Mary Jane may konting pag-asa sa kanyang mga mata. Tumingin si Aling Cora sa kanya, may pagkaawa sa matanda, ngunit alam ang limitasyon nito. "Naku, Aling Mary Jane, sa edad mo, baka mahirapan ka na sa trabaho dito sa bukid. Pero baka pwedeng magtanim ka sa likod ng bahay mo at ako na ang bibili ng mga ani mo." Sagot ni Aling Cora, may ngiti sa labi. Nagpasalamat si Mary Jane sa mungkahi. Kahit pa alam niyang matagal bago siya makakakita ng kita mula rito. Ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang magsikap para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang pagod at mga pagsubok, buo ang kanyang loob na gawin ang lahat para mabigyan sila ng mas maayos na kinabukasan. Habang patuloy sa pagbubungkal ng lupa sa sakahan ni Aling Cora, ramdam ni Mary Jane ang bigat ng kanyang mga kamay at ang pananakit ng kanyang likod. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng trabaho, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis para maitaguyod ang kanyang mga anak. Malayo pa ang araw ng anihan sa kanyang maliit na taniman at kailangang may maipantustos siya sa pang-araw-araw na gastusin. Habang bumabagsak ang mga patak ng pawis sa kanyang noo, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin at naramdaman niyang parang umiikot ang paligid. Pilit niyang tinutok ang mga mata sa lupa, umasa na titigil ang pagkahilo. "Kaya ko pa to. Konting tiis lang." Bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Bumagsak si Mary Jane sa lupa, hawak ang kanyang dibdib. Humihingal at tila nahihirapan sa paghinga. Napatigil si Aling Cora, na noon ay naglilinis ng mga kagamitan sa malapit. Agad itong tumakbo patungo kay Mary Jane. "Abay Diyos ko, Aling Mary Jane, ayos ka lang ba?" Tanong ni Aling Cora, nag-aalala at lumapit upang suportahan ng matanda. Tinutulungan niyang umupo ito sa isang lilim ng puno, pinapahinga ang kanyang kaibigan. "Pasensya ka na, Cora," sabi ni Mary Jane, pilit nang umiti, ngunit halatang may pagod at sakit sa kanyang tinig. "Hindi ko na yata kayang bumalik bukas. Kailangan ko magpahinga." Pilit na pinapakalma ni Aling Cora ang matanda. "Huwag kang mag-alala, Aling Mary Jane. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Ano ba naman ang ilang araw ng pahinga, di ba? Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero kailangan mo ring alagaan ng sarili mo.
Ngunit halatang hirap si Mary Jane na tanggapin ang mungkahi. Paano ang mga anak ko, Cora? Kailangan nilang mag-aral. May mga gastusin kami. Halos mangiyak-ngiyak si Mary Jane habang iniisip ang kanyang mga responsibilidad. Hinaplos ni Aling Cora ang kanyang kamay. Naiintindihan kita, Aling Mary Jane. Alam kong lahat tayo ay gagawin ng lahat para sa mga anak natin. Pero paano mo sila matutulungan kung ikaw ang mismo ay magkakasakit ng tuluyan? Aniya, may lambing at pagkakaintindi sa boses. Napayuko si Mary Jane at muling bumuntong hininga. Tumingin sa malayo at tahimik na nagdasal. Alam niyang tama si Aling Cora. Ngunit hirap siyang isipin kung paano sila mabubuhay nang wala siyang kinikita. Sa bawat araw na hindi siya nagtatrabaho, isa itong malaking pagsubok. Pagdasal mo ako, Cora. Bulong niya sa kaibigan. Pagdasal mo na sana kayanin ko pa para sa mga anak ko. Tahimik lang na tumango si Aling Cora, ngunit ramdam ni Mary Jane ang suporta sa kanyang mga mata. Matapos ang isang araw na mabigat na trabaho, umuwi si Mary Jane na dala ang ilang barya mula sa pagtulong sa bukid. Inabutan niyang nakaupo ang bunsong anak niyang si Rico sa kanilang lumang mesa. Halatang inis at walang ganang kumain. Tumitig lang ito sa sahig at sa bawat paglingon, ramdam ni Mary Jane ang bigat sa mga mata ng anak. Anak, ba't hindi ka pa kumakain? Tanong ni Mary Jane, pilit na pinapakalma ang sarili upang hindi maapektuhan ang nakikitang kalungkutan ng anak. Napabuntong hininga si Rico bago sumagot. Nay, ano ba ang patutunguhan nito? Araw-araw ka ng pagod sa kakatrabaho pero ganito pa rin tayo. Ang sabi niya, may pagdaramdam sa boses. Bahagyang nabigla si Mary Jane. Alam niyang hirap si Rico sa kanilang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakahiwalay ng loob ng anak. Anak, alam kong mahirap ang sitwasyon natin, pero ginagawa ko ito para sa inyo. Sagot ni Mary Jane, pilit na pinapalakas ang loob ng bata. Tumingin si Rico sa kanya, may bakas ng luha sa mata. Pero Nay, hindi ko na alam kung ano ang kahinatnan natin eh. Parang wala namang nangyayari kahit anong gawin mo. Ang bawat salita ng bata ay parang sibat na tumutusok sa puso ni Mary Jane. Hinawakan ni Mary Jane ang kamay ng anak. Rico, minsan may mga bagay na hindi agad natin nakikita ang bunga. Alam kong hindi ito madali pero naniniwala ako na sa bawat hirap may darating na ginhawa. Aniya, ang boses ay puno ng pag-asa kahit pa may kaunting panginginig. Pero Nay, ayoko nang pumasok sa eskwela. Parang walang silbi. Sabi ni Rico, tila nawawalan na ng direksyon ang batang puso. Napaluha si Mary Jane. Gusto niyang tulungan si Rico na makita ang pag-asa sa kanilang hinaharap. Pero batid niyang hindi madaling ibalik ang pananampalataya ng anak. Rico, alam kong mahirap itong ipaliwanag, pero ang edukasyon mo ang magiging daan mo sa mas magandang buhay. Ang mga paghihirap natin ngayon ay para sa iyo. Para balang araw, hindi mo na kailangan danasin ang hirap na ito. Tumahimik si Rico, ngunit naramdaman ni Mary Jane ang konting pagluwag ng loob ng bata. Hinaplos niya ang likod nito at mahigpit na niyakap. Anak, kahit mahirap ang daan, palagi mong tandaan na ginagawa ko ito dahil mahal kita. Sana kahit sa hirap, magtulungan tayo. Aniya, tahimik lang na tumango si Rico at habang hinahaplos ni Mary Jane ang kanyang ulo, alam niyang malayo pa ang kanilang tatahakin. Ngunit sa kabila ng lahat, handa siyang tiisin ang anumang hirap para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang gabi, nag-usap sina Mary Jane at ang kanyang panganay na si Tomas sa maliit nilang sala. Si Tomas, 16 na taong gulang na, ay tahimik at halatang may mabigat na iniisip. Kitang-kita ni Mary Jane ang pag-aalinlangan sa mukha ng anak. Ngunit pinilit niyang maging matatag upang maunawaan ito. Nay, bungad ni Tomas, halos pabulong.
Baka mas makakatulong po ako kung magtatrabaho na lang ako. Kailangan nating bayaran ng mga utang at mas marami na tayong pangangailangan ngayon. Napakapit si Mary Jane sa laylayan ng kanyang saya. Alam niyang hirap na hirap sila sa kanilang sitwasyon. Ngunit isang bahagi ng kanyang puso ay ayaw sumuko sa pangarap na makapagtapos ang kanyang mga anak. Anak, ang pangarap ko ay makita kang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa sa akin. Napayo ko si Tomas at tahimik na nagpatuloy. Pero Nay, para saan pa ang pangarap na yan kung araw-araw kang pagod at halos wala na tayong makain? Hindi ko kayang makita ka na ganyan araw-araw. Kung titigil muna ako sa pag-aaral, makakahanap ako ng trabaho. Tutulungan kita, Nay. Hinawakan ni Mary Jane ang kamay ng anak. Pinipigilang tumulo ang kanyang luha. Anak, naiintindihan ko ang sinasabi mo at alam kong gusto mo ring makatulong. Pero ang edukasyon mo ang magiging susi sa mas maayos na buhay. Kung titigil ka ngayon, baka mahirapan ka nang bumalik sa pag-aaral. Tumingin si Tomas sa kanya, puno ng pag-aalala at pagdadalawang isip. Nay, ilang beses na tayong nahihirapan sa pera. Hindi ko alam kung kaya pa natin. Baka kailangan na talaga nating magbago ng plano. Napabuntong hininga si Mary Jane at sa kanyang boses ay naroon ng sakit at pag-asa. Tomas, may mga bagay na kaya kong tiisin para sa inyo. Hindi ko alam kung kailan darating ang kaginhawaan pero sana magtiwala ka pa. Hindi man natin alam kung ano ang hinaharap pero para sa akin, walang ibang mas mahalaga kundi ang kinabukasan nyo. Tumango si Tomas, ngunit halata ang labis na pasaning nararamdaman nito para sa kanilang pamilya. Habang niyayakap niya ang anak, napanatili ni Mary Jane ang pangarap para kay Tomas sa kanyang puso. Ngunit alam din niyang kailangang paghandaan ang posibilidad na maaaring hindi madali ang kanilang daraanan. Habang nakayakap sila sa isa't isa, pareho nilang naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit para kay Mary Jane, ang bawat sakripisyo ay isang hakbang papalapit sa kanilang mga pangarap. Pangarap na hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi para rin sa pag-asa ng kanilang pamilya. Isang umaga, habang abala si Mary Jane sa kanyang maliit na kusina, narinig niyang may kumatok sa pinto. Sa kanyang pagkagulat, bumungad sa kanya si Mang Pablo, isang matandang nagpapautang sa kanilang baryo. Hindi ito kalakihan magpautang, ngunit sa laki ng pangangailangan ni Mary Jane noong mga nakaraang buwan, napilitan siyang manghiram kahit pa alam niyang mahihirapan siya sa pagbabayad. Mary Jane. Seryosong bungad ni Mang Pablo, nakatingin sa kanya nang may bahagyang pag-aalala. Kailangan ko nang mabawi ang inutang mo sa akin. Alam mo naman na may mga pamilya rin akong pinapaaral. Napalunok si Mary Jane, ramdam ang kaba na bumibigat sa kanyang dibdib. Alam niyang wala siyang pambayad sa ngayon at kahit ilang beses na niyang tinangkang ipunin ng pera, hindi talaga sapat ang kanyang kinikita mula sa pagtatrabaho sa bukid at pagtitinda ng gulay. Mang Pablo, alam ko pong mahirap itong sitwasyon para sa inyo. Pero baka pwede niyo po akong bigyan ng konting panahon pa. Kailangan ko lang ng konting oras para makahanap ng dagdag na kita. Huminga ng malalim si Mang Pablo at tumingin sa kanya ng may pag-unawa. Ngunit halatang may kabigatan din sa kanyang boses. Mary Jane, kung maaari ko lang talagang itong ipagpaliban, gagawin ko eh. Ngunit kailangan ko masiguro na may mababayaran na ako sa susunod na linggo. Napayo ko si Mary Jane. Hinahanap ang mga tamang salita para makahingi ng awa. Mang Pablo, gagawin ko po ang lahat. Maaari po akong magtrabaho sa bukid o kahit saan niyo po ako kailangan. Magsusumikap po ako para mabayaran kayo. Kahit pa unti-unti. Pakiusap po. Sabi niya, pilit na pinipigilan ng mga luha. Napailing si Mang Pablo at muling nagsalita. Mary Jane, alam kong mahirap ito. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo pero sana rin
ay maunawaan mo ang sa akin. Bibigyan kita ng isa pang linggo, pero kailangan ko nang makita na magsisimula ka ng magbayad kahit maliit na halaga lang. Napaluwag ang loob ni Mary Jane kahit konti at marahan siyang tumango. Maraming salamat, Ma'am Pablo. Asahan niyo po ang gagawin ko ang lahat para mabayaran ko kayo. Nang makaalis si Mang Pablo, naupo si Mary Jane sa tabi ng mesa. Hinahaplos ang noo habang nag-iisip ng paraan. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng karagdagang pagkakakitaan para mairaos ang kanilang mga pangangailangan at para mabayaran ang kanyang utang. Subalit sa kabila ng mga problema, matatag ang kanyang puso. Patuloy na naghahanap ng paraan sapagkat ang bawat sakripisyong kanyang ginagawa ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Matapos ang maraming gabing hindi makatulog dahil sa pag-iisip, dumating ang isang mabigat ngunit matibay na desisyon sa isipan ni Mary Jane. Kailangan niyang magtungo sa Maynila upang makahanap ng mas malaking kita. Bagaman takot siya sa magiging buhay sa syudad at sa pagkalayo sa kanyang mga anak, wala na siyang ibang nakikitang paraan para maitaguyod sila at mabayaran ang kanilang mga utang. Isang gabi, habang sama-sama silang naghahapunan, nagpasya si Mary Jane na ipaalam ang kanyang plano sa mga anak. Tahimik lang ang mga bata habang kumakain at ramdam ni Mary Jane ang bigat sa kanyang dibdib habang iniisip kung paano sisimula ng pag-uusap. Mga anak, bungad niya ng maingat. Tinitingnan ang kanilang mga mata isa-isa. May kailangan akong sabihin sa inyo. Nagkatinginan ang kanyang mga anak, halatang nagtataka sa bigat ng kanyang tono. Ano po yun, Nay? Tanong ng kanyang panganay na si Tomas na tila nag-aalala na sa magiging sagot ng ina. Napabuntong hininga si Mary Jane, pinipilit na magiging matatag sa kabila ng kanyang kaba. Kailangan kong pumunta ng Maynila para magtrabaho. Hindi na kasi sapat ang kinikita ko dito sa baryo para sa ating mga gastusin, pati na rin sa mga utang natin. Natahimik ang kanyang mga anak at makikita sa kanilang makamukha ang gulat at pag-aalala. Ang bunsong si Rico ang unang sumalita. Halatang nagpipigil ng luha. Nay, bakit? Hindi niyo po kami iiwan, di ba? Lumapit si Mary Jane kay Rico at hinaplos ang kanyang buhok. Anak, hindi ko gustong iwan kayo. Pero kailangan kong gawin to para sa ating kinabukasan. Hindi ko kayo iiwan ng tuluyan. Mag-iipon lang si nanay para sa inyo. At kapag sapat na, babalik ako. Napayuko si Tomas at may halong galit at lungkot sa kanyang tinig nang magsalita. Pero Nay, paano kung mapahama kayo ron? Saan po kayo titira? Sino magkakasama ninyo? Napatingin si Mary Jane sa panganay. Pilit na pinapawi ang mga pag-aalala ng kanyang anak. May kakilala si Aling Cora sa Maynila na pwedeng tuluyan ko pansamantala. At gagawin ko ang lahat ng pag-iingat. Huwag kang mag-alala. Lagi akong tatawag para malaman nyo na ligtas ako. Ani Mary Jane, sinusubukan niyang ipadama ang kanyang katatagan. Hindi mapigilan ni Ana, ang gitnang anak, ang pagtulo ng mga luha abang nagsasalita. Nay, paano na kami dito? Wala nang mag-aalaga sa amin. Hinawakan ni Mary Jane ang kamay ng kanyang anak at pilit na pinapalakas ang kanilang loob. Mga anak, alam kong mahirap ito pero magtutulungan tayo. Si Tomas ang magiging tagapag-alaga ninyo habang wala ako. At babalik si nanay, agad-agad, sa sandaling may sapat na tayong ipon. Sa kabila ng kanilang lungkot, nagpasya ang mga anak ni Mary Jane na suportahan siya. Alam na ito lamang ang paraan upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Matapos ang mahabang pag-uusap, nagyakapan silang lahat. At ng gabing iyon, nagdasal sina Mary Jane para sa kaligtasan at lakas ng loob na kailangan niya sa pagharap sa panibagong hamon sa kanyang buhay. Habang tumatayo sa tabi ng bintana, nag-iisip si Mary Jane ng hinaharap na kanyang haharapin sa Maynila. Alam niyang puno ng pagsubok ang kanyang tatahakin. Ngunit para sa kanyang mga anak,
handa siyang magtiis at magsakripisyo. Isang mainit na hapon sa Maynila, naglalakad si Mary Jane sa gilid ng masikip na kalsada. Naghahanap ng trabaho o anumang oportunidad na pwedeng pagkakitaan. Sa dami ng mga sasakyan at ingay ng syudad, halos naninibago siya. Ngunit pinilit niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang isang batang lalaki na walang kamalay-malay na tumatakbo papunta sa kalsada. Halos napatigil ang kanyang puso nang makita ang isang mabilis na paparating na jeep na hindi agad napansin ng bata. Sa isang iglap, dali-daling tumakbo si Mary Jane at hinila ang bata pabalik sa gilid ng kalsada. Ilang pulgada lamang ang layo sa sasakyan na muntik nang sumagasa sa bata. "Anak, mabuti na lang," bulalas ni Mary Jane habol ang kanyang hininga habang yakap ang bata na tila nagulat rin sa nangyari. Nagsimula na itong umiyak sa kanyang mga bisig at tahimik siyang hinaplos ni Mary Jane upang patahanin. Isang babae, ang ina ng bata, ang agad na lumapit kay Mary Jane. Halatang natataranta at may halong takot sa kanyang mukha. "Diyos ko, salamat at ligtas ang anak ko," sabi ng babae, hinawakan ng kamay ng kanyang anak at tumingin kay Mary Jane. "Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may nangyari sa kanya." Ngumiti si Mary Jane at sinabing, "Wala pong anuman. Wala akong ibang inisip kundi ang kaligtasan ng anak nyo. Napakabilis ng mga sasakyan dito sa kalsada." Napansin ng ina ng bata ang pawisang mukha at simpleng pananamit ni Mary Jane. Halatang baguhan ito sa lungsod at maaaring nasa gitna ng sariling pagsubok. "Ito po kahit papaano, pambili ng makakain nyo," sabi ng babae habang iniaabot ang ilang daang piso. "Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko." Bahagyang nagulat si Mary Jane. Hindi niya inaasahang mabibigyan siya ng gantimpala sa kanyang ginawa. "Salamat po. Malaking tulong po ito sa akin," sagot ni Mary Jane. May halong pagkapahiya, ngunit labis ang kanyang pasasalamat. Ngumiti ang ina ng bata bago sila umalis. Hawak ng higpit ang kamay ng anak. Sa kanyang palad, hawak ni Mary Jane ang perang ibinigay ng babae. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Maynila, nakaramdam siya ng konting ginhawa at pag-asa. Alam niyang magiging mahirap ang kanyang buhay sa lungsod. Ngunit sa mga simpleng pagkilos ng kabutihan, may konting liwanag na nagsisimula siyang makita sa kanyang paglalakbay. Matapos ang ilang linggo ng paglalakad-lakad at pagtatanong-tanong sa mga kanto ng Maynila, sa wakas ay nakatagpo si Mary Jane ng trabaho bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa lungsod. Matatagpuan ang malaking bahay sa isang tahimik at eksklusibong subdivision at nang una niyang nakita ang laki ng bahay, bahagya siyang nakaramdam ng kaba at pangamba. Ngunit sa kabila nito, labis ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong ito. Dahil alam niyang may sapat na sahod ito upang maipadala niya ang kinakailangang pera sa kanyang mga anak. Sinamahan siya ng matandang mayordoma na si Aling Nena papunta sa kusina at ipinakita ang kanyang magiging kwarto. Isang maliit na silid sa likod ng bahay, malapit sa mga kagamitan sa kusina. Bagaman hindi ito kalakihan, naisip ni Mary Jane na mas mabuti na ito kesa sa wala, at may masisilungan siya sa loob ng malaking lungsod. "Mula ngayon, ikaw ang magiging tagalinis dito sa bahay at tagaluto rin kapag wala ako," sabi ni Aling Nena habang pinapakita kay Mary Jane ang mga gamit sa kusina. "Maaga kang gigising para maghanda ng almusal. Ang amo mo, si Senyora Leticia, ay mahigpit sa oras at ayaw niyang naghihintay. Maliwanag ba?" "Opo, naiintindihan ko po," sagot ni Mary Jane, sinusubukang alalahanin ng bawat utos ng mayordoma. Sa kanyang unang araw, naranasan ni Mary Jane ang bigat ng kanyang bagong trabaho. Mula sa pag-aayos ng mga kama, pagwawalis, pag-aalaga sa hardin, hanggang sa paglilinis ng mga banyo, lahat ay kinakailangang gawin niya ng masinsinan. Ang kanyang amo, si Senyora Leticia, ay isang babaeng may istriktong pananalita at halos hindi ngumingiti.
Madalas niyang sinisipat si Mary Jane, tila sinusuri ang bawat galaw nito. Isang umaga, habang naglalagay ng pagkain sa mesa, narinig ni Mary Jane ang malamig na tinig ni Senyora Leticia. Mary Jane, siguraduhin mong malinis ang kusina pagkatapos mong magluto. Ayokong makakita ng kahit isang mantsa doon ani Senyorita Leticia habang nakataas ang kilay at may bahagyang pagtingin ng pagdududa sa kanya. Opo, Senyora. Sisiguraduhin ko pong malinis po ang lahat. Sagot ni Mary Jane, pilit na pinipigilang makaramdam ng kaba. Lumipas ang mga araw at unti-unti nang nasanay si Mary Jane sa takbo ng kanyang bagong buhay. Kahit na mahigpit at masungit si Senyora Leticia, pinipilit niyang magtrabaho ng maayos at may dedikasyon. Iniisip ang mga anak na naghihintay sa kanyang pinapadalang pera sa probinsya. Sa kabila ng kanyang pagod at minsang malamig na pakikitungo ng amo, pinapanatili niyang mataas ang kanyang loob at positibo ang kanyang pananaw. Alam niyang bawat araw na nagtsatsaga siya sa trabaho ay isang hakbang papalapit sa kanyang pangarap na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Isang umaga, abala si Mary Jane sa paglilinis ng sala ng malaking bahay. Nilampasan niya ang bawat sulok at iningatang walang matitira ni isang alikabok. Habang nakaluhod siya sa sahig, napansin niya ang isang maliit na mantsa na mahirap tanggalin sa makintab na tiles. Ginamitan niya ito ng mas maraming tubig at sabon. Iniisip na ang bawat pagkuskos ay para sa kanyang mga anak sa probinsya. Sa kabila ng kanyang pagod, napangiti siya sa pag-iisip na sa wakas ay malilinis na niya ang lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si Senyora Leticia sa sala. Nakataas ang kilay ng kanyang amo habang tinitingnan ang sahig at biglang napako ang tingin nito sa mantsa na hindi pa tuluyang natanggal ni Mary Jane. Mary Jane! Buliyaw ni Senyora Leticia na ikinagulat ng matanda. Ano ba ito? Ganito ka ba maglinis? Napapitlag si Mary Jane. Pilit na humahanap ng tamang salita upang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Pasensya na po, Senyora. Tinanggal ko na po ang mantsa, pero medyo mahirap po kasi. Hindi na siya pinatapos ni Senyora Leticia. Huwag ka magdahilan. Kung hindi mo kayang linisin ng maayos ang sahig, baka hindi ka dapat narito. Maraming mas magaling at mas masipag kaysa sayo. Malamig na sabi nito habang nakatingin ng matalim kay Mary Jane. Sa harap ng matinding paninita, napatungo si Mary Jane. Ramdam ang pagkapahiya at lungkot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang humingi ng paumanhin, pilit na pinipigilang tumulo ang kanyang mga luha. Pasensya na po, Senyora. Sisiguraduhin ko pong hindi na ito mauulit. Sagot niya, pilit na pinapalakas ang loob. Hindi lang ito tungkol sa pagkakamali mo, Mary Jane. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, magtrabaho ka ng tama. Sigaw pa ni Senyora Leticia bago umalis. Iniwang tulala si Mary Jane sa sala. Nang makalayo na ang amo, marahan na tinanggal ni Mary Jane ang mantsa. Kinukuskus ito ng mas maigting kesa kanina. Sa bawat pagkuskus, ramdam niya ang sakit ng mga salita ni Senyora Leticia. Ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Para sa mga anak ko ito. Bulong niya sa sarili na tila nagdarasal na sana ay kayanin niya pa ang bawat araw. Pagkatapos linisin ang buong sala ng perpekto, tumayo siya at pinahid ang mga luhang hindi na niya napigilan. Alam niyang ang bawat sakripisyong ito ay hindi madali. Ngunit nananatili siyang matatag sa kanyang pangako sa sarili. Magpapatuloy siya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang hapon, habang tahimik na nagwawali si Mary Jane sa hardin, biglang bumukas ang gate at dumating ang panganay na anak ni Senyora Leticia na si Marco. Halatang galing ito sa paglalaro ng basketball sa eskwela. Basang-basa ang kanyang uniform sa pawis at puno ng putik ang sapatos at medyas. Nagulat si Mary Jane nang makitang diretsong lumakad si Marco patungo sa kanya. Mary Jane! Tawag ni Marco na agad na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Mary Jane. Lumapit ito at walang pasabi, hinubad ang maruruming sapatos at medyas, saka inabot sa kanya. Linisin mo ito agad gagamitan ko yan bukas.
Sabi ni Marco, walang pag-aalinlangan o kahit konting pasalamat. Napalunok si Mary Jane habang tinatanggap ang maruming sapatos at medyas. Alam niyang hindi naman bahagi ng trabaho niya ang paglilinis ng gamit ng mga anak ng kanyang amo. Ngunit batid niyang walang saysay ang tumanggi. Opo, lilinisin ko po. Sagot niya ng mahina. Umiling si Marco, halatang hindi na intindihan ang sakripisyong ginagawa ni Mary Jane. Siguraduhin mong malinis na malinis yan ah. Ayoko ng kahit bahid ng dumi. Masisira ang sapatos ko. Sabi pa nito bago tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Habang hawak ang maruruming sapatos at medyas, naglakad si Mary Jane papunta sa likod ng bahay, kung saan naroon ang kanilang maliit na labahan. Bawat paglabas niya sa putikang medyas ay ramdam niya ang pagod at panghihina ng kanyang katawan. Iniisip niya kung bakit kailangan pa niyang gawin ang ganitong trabaho. Ngunit pilit niyang pinapalakas ang loob, iniisip ang mga anak niyang naghihintay sa probinsya. Sa gitna ng paghuhugas, naramdaman niya ang pagod na bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Konting tiis na lang, Mary Jane. Para sa mga anak mo to. Bulong niya sa sarili habang patuloy sa paglinis ng sapatos at medyas. Kinagabihan, nang matapos niyang linisin ang gamit ni Marco, tahimik niyang iniwan ang malinis na sapatos sa gilid ng pinto ng kwarto ng bintana. Kasama ang medyas na pinalitan niya pa ng bagong pares mula sa mga damit na natanggap niyang donasyon mula sa kapitbahay. Walang inaasahang pasasalamat o papuri, bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Tahimik na humiga at nagdasal ng pasasalamat kahit sa kabila ng hirap. Sa kanyang mga mata, ang bawat sakripisyo at pagod ay may kaakibat na halaga para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Alam niyang hindi madali, ngunit handa siyang magpatuloy para sa kanilang pangarap na makalaya sa kahirapan. Isang gabi, naghanda si Mary Jane ng hapunan para sa pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Ipinagbiling mabuti ni Aling Nena, ang mayordoma, ang mga nais na putahe ni Senyora Leticia para sa isang espesyal na hapunan kasama ang kanilang mga bisita. Pinagsikapan ni Mary Jane ang bawat putahe. Sinuguro ang tamang timpla at pagkaluto ng bawat isa. Alam niyang mahirap pasayahin ang kanyang amo, ngunit umaasa siya na magiging maayos ang kalalabasan ng kanyang inihanda. Nang matapos ang paghahanda, dinala ni Mary Jane ang mga putahe sa pagkainan at tahimik siyang umupo sa isang sulok, naghihintay sakaling kailanganin ng kanyang serbisyo. Halos nanginginig siya habang pinagmamasdan ng kanyang amo at mga bisita na unti-unting tinikman ng mga pagkain. Habang tahimik na tinitikman ni Senyora Leticia ang isang putahe, biglang bumagsak ang tinidor nito sa mesa at ang buong silid ay napuno ng hindi inaasahang katahimikan. Sa pagtingin ni Mary Jane, nakita niya ang mabigat na ekspresyon sa mukha ng kanyang amo. Mary Jane! Sigaw ni Senyora Leticia, malamig ang kanyang tono. Tumayo si Mary Jane at agad na lumapit. Pilit na pinipigilan ang sariling kaba. Opo, Senyora. Maingat yung sagot, tahimik na nagdarasal na sana ay hindi ito tungkol sa pagkain. Huwag mo sabihin ito sa tingin mong tamang pagluluto. Galit na sabi ni Senyora Leticia, itinuturo ang isang putahe na tila hindi nito nagustuhan. Ano to? Walang lasa? Hindi ba sinabi ko sa'yo na dapat masarap ang pagkain? Lalo na kung may bisita? Halos mawala ng salita si Mary Jane at ang kanyang mukha ay namula sa hiya sa harap ng mga bisita. Humingi siya ng paumanhin. Pasensya na po, Senyora. Sinikap ko po talaga pero baka po nagkamali ako sa timpla. Ngunit hindi na hinintay ni Senyora Leticia ang paliwanag. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang gabing to? Paano mo kami ipapahiya ng ganito sa harap ng mga bisita? Sa kabilang kinuha ni Senyora Leticia ang plato ng pagkain at halos ibinagsak ito sa harap ni Mary Jane. Tapon mo na yan at siguraduhin mong maghanda ng mas maayos. Kung hindi, mas mabuting umalis ka na dito. Tumayo si Mary Jane, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang platong binagsak ng amo. Pilit niyang nilunok ang lumalabas na luha.
Iniwasan ang mga tingin ng bisitang tila naaawa sa kanya. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kusina, dala ang plato at ang sakit ng bawat salitang ibinato ni Senyora Leticia. Habang naguhugas ng pinggan, pumatak ang kanyang mga luha sa tubig, na lalong nagpapabigat ng kanyang damdamin. Sa kabila ng sakit at kahihiyan, pinilit niyang magpatuloy. Iniisip ang kanyang mga anak na umaasa sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Para sa kanila to. Kakayanin ko para sa kanila." Matapos ang gabing iyon, tumatag siya ng higit sa kanyang mga paghihirap. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Bawat pagkastigo, bawat sakit ng loob, lahat ay handa niyang tiisin para sa kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang araw, matapos ang isang buong araw ng paglilinis, inakala ni Mary Jane na sa wakas ay maaari na siyang magpahinga. Sinigurado niyang maayos ang bawat sulok ng bahay. Mula sa sala hanggang sa banyo, lahat ay malinis at maayos. Pagod na pagod siyang naupo sa isang sulok ng kusina, iniisip na matapos ang kanyang mga gawain, maaaring makatulog na siya ng maaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok si Senyora Leticia sa sala at agad na napansin ang isang bahagyang alikabok sa gilid ng cabinet na tila hindi pa lubos na nalinis. Napataas ang kanyang kilay at kaagad na tinawag si Mary Jane. "Mary Jane!" Sigaw ni Senyora Leticia at halos ikinagulat ng kasambahay. Agad na tumayo si Mary Jane at dali-daling lumapit sa amo. "Opo, Senyora." Mahinang sagot niya, halatang nag-aalala na baka may nagawa siyang mali. "Tingnan mo to," sabi ni Senyora Leticia habang itinuturo ang maliit na alikabok sa gilid ng cabinet. "Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng malinis, ha? Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo dito kung hindi mo kayang tapusin ng maayos?" Nagpipigil ng luha si Mary Jane habang humihingi ng paumanhin. "Pasensya na po, Senyora. Sisiguraduhin ko pong hindi na mauulit. Lilinisin ko po uli ngayon din." Ngunit hindi pa rin tumigil si Senyora Leticia. "Kung hindi mo kayang panindigan ng trabaho mo, mas mabuti pang umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng tamad dito sa bahay ko." Malamig na sabi nito, walang bahid ng simpatya sa tinig. Napayuko si Mary Jane, ramdam ang sakit at hiya sa kanyang puso. Alam niyang ginawa niya ang lahat upang maging malinis ang bawat sulok ng bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila hindi ito sapat para kay Senyora Leticia. "Opo, Senyora. Magsisimula po kung linisin uli ang buong bahay." Mahina niyang sagot, pinipilit na maging kalmado sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, muling bumalik si Mary Jane sa paglilinis. Kinuskus niyang mabuti ang bawat bahagi ng cabinet kahit pa halos wala na siyang lakas. Habang tahimik siyang naglilinis, hindi maiwasang bumalik sa kanyang isip ang mga anak niyang naiwan sa probinsya. Iniisip niya ang bawat sakripisyong ginagawa niya para sa kanila. Ang bawat hirap na tinitiis niya upang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpatuloy. Iniisip na ang bawat alikabok na kanyang nililinis ay isa ring hakbang papalapit sa kanilang pangarap. "Kaya ko to." Bulong niya sa sarili, pinapawi ang mga luhang namumuo sa kanyang mata. Sa gabing iyon, natulog siya ng pagod na pagod, ngunit may panibagong lakas sa kanyang puso. Alam niyang mahirap, ngunit handa siyang tiisin ang lahat para sa kanyang mga anak at sa pag-asang darating ang araw na ang kanyang mga pagsasakripisyo ay magbubunga ng ginhawa para sa kanilang pamilya. Nang sumapit ang isang espesyal na araw para sa pamilya ni Senyora Leticia, nagdaos sila ng malaking pagtitipon sa kanilang bahay. Abalang-abala si Mary Jane sa paghahanda ng mga pagkain at pag-aayos ng mga dekorasyon. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil ang kanyang kilos. Mula sa pagkatay ng mga gulay, pagluluto ng iba't ibang potahe, hanggang sa pag-aayos ng mesa at pag-a-assist sa mga bisita. Habang nagaganap ang kasiyahan sa loob ng bahay, si Mary Jane ay hindi man lang nakahinto para makakain o makainom ng tubig.
Halos hindi siya makaramdam ng gutom sa gitna ng kanyang pag-aalala na baka magkamali siya sa kanyang trabaho. Patuloy siyang pinagmamasdan ni Senyora Leticia at mga miyembro ng pamilya nito na para bang naghihintay ng kahit isang maliit na pagkakamali. Nang matapos ang hapunan at magsimulang magpaalam ang mga bisita, halos nawalan na ng lakas si Mary Jane. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina upang makapagpahinga at umaasang makakakain kahit konti mula sa mga natirang pagkain. Ngunit bago pa siya makakuha ng kahit ano, biglang pumasok si Senyora Leticia at mahigpit siyang tinitigan. "Mary Jane, anong ginagawa mo?" Malamig na tanong ng kanyang amo. "Nais ko lang po sana na kumuha ng pagkain, Senyora." Mahinahong sagot ni Mary Jane, pilit na nilalabanan ng kanyang gutom at pagod. Napataas ang kilay ni Senyora Leticia na para bang hindi niya maintindihan ang hinihiling ni Mary Jane. "Hindi ba trabaho mo ay siguraduhing malinis ang kusina at ang bawat sulok ng bahay pagkatapos ng lahat ng to? May oras pa para kumain. Linisin mo muna ang lahat bago mo isipin ang sarili mo." Napakagat labi si Mary Jane, hindi magawang sumagot. Sa kabila ng kanyang gutom at panghihina, tumango siya at sinimula ng paglilinis sa paligid ng kusina. Habang tinatanggal niya ang mga kalat at hugasan ng mga pinggan, ramdam niya ang pag-aalsa ng kanyang tiyan sa gutom at pagod. Pagsapit ng hating gabi, nang matapos na ang kanyang paglilinis, napaupo si Mary Jane sa isang sulok ng kusina. Labis ang pagod, wala ni isang pagkain ang natira para sa kanya. At wala siyang magawa kundi tiisin ang gutom. Tahimik siyang nagdasal sa kanyang isip, humihingi ng lakas at gabay para sa mga susunod pang araw. Habang nakaupo siya sa dilim ng kusina, nagbalik sa kanyang isipan ang mga anak niyang iniwan sa probinsya at ang dahilan kung bakit niya piniling tiisin ang ganitong hirap. Sa kabila ng pagod at sakit na nararamdaman, pinilit niyang ngumiti, iniisip ang kanilang kinabukasan. "Para sa inyo ito, mga anak. Kakayanin ko pa." Bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang kanyang loob sa gitna ng kanyang pag-iisa. Alam niyang mahirap ang bawat araw, ngunit alam din niyang bawat sakripisyo ay may kaakibat na pag-asa para sa mas magandang bukas para sa kanyang pamilya. Isang araw, tila mas mabigat kaysa karaniwan ng pag-uwi ni Senyora Leticia. Abala si Mary Jane sa kanyang mga gawain sa kusina nang biglang pumasok ang kanyang amo na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Kasunod nito, tinawag siya ni Senyora Leticia sa sala at nagtataka siyang tumigil sa kanyang trabaho upang alamin ang kailangan nito. "Mary Jane, may kailangan tayong pag-usapan." Malamig na bungad ni Senyora Leticia, ang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. "Opo, Senyora. Ano po iyon?" Tanong ni Mary Jane, kinakabahan at nagtataka sa bigat ng tono ng kanyang amo. "May nawawala sa aking mga alahas at ikaw lang laging nandito sa bahay. Paano mo ipapaliwanag to?" Tanong ni Senyora Leticia, ang boses ay puno ng hinala. Napamulagat si Mary Jane at agad na tumugon. "Senyora, hindi ko po kailanman gagawin yon. Wala po akong kinuha kahit ano sa mga gamit ninyo." Halos nanginginig ang kanyang tinig, ngunit mariin ang kanyang pagkakailan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga alahas. Ngunit hindi nakinig si Senyora Leticia. "Ikaw lang ang may access sa mga kwarto namin. Walang ibang maaaring may gawa nito, kundi ikaw." Aniya, halos wala ng espasyo para sa paliwanag. Pinilit ni Mary Jane na magpaliwanag, pilit na nagpapatira pa sa harap ng amo. "Senyora, tapat po akong naglilingkod dito. Ginagawa ko po ang lahat para sa trabaho ko. Pero hindi ko po kailanman kinuha ang kahit na ano sa inyo. Kung may paraan lang po para mapatunayan ko ito." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Senyora Leticia at tinawag nito ang kanyang asawa at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa kabila ng pakiusap ni Mary Jane, tumawag sila ng mga pulis upang imbestigahan ang insidente. Halos hindi makapaniwala si Mary Jane sa bilis ng mga pangyayari.
Wala pang sapat na ebidensya, ngunit pinaratangan na siya ng mga ito. Nang dumating ang mga pulis, kinuha nila si Mary Jane para dalhin sa istasyon at kunan ng pahayag. Hindi na siya nakapagsalita, tulala, at halos hindi matanggap ang kasalukuyang nangyayari sa kanya. Alam niyang inosente siya, ngunit tila walang paraan upang ipagtanggol ang sarili sa harap ng mga nagbibintang na walang pakundangan. Habang nakaupo siya sa malamig na upuan ng istasyon ng pulis, nagbalik sa kanyang isip ang lahat ng kanyang mga anak. Paano na sila ngayon? Paano na ang pinapangarap niyang kinabukasan para sa kanila? Lumapit sa kanya ang isang pulis para kunin ang kanyang pahayag. At sa gitna ng kanyang takot at panghihina, pinilit niyang ipaliwanag ang kanyang panig. Wala po akong kinuha. Tapat po akong nagtatrabaho para sa kanila dahil kailangan ko magpadala ng pera sa mga anak ko sa probinsya. Pakiusap po. Wala po akong kasalanan. Nanginginig na sabi niya habang pinipilit na huwag umiyak. Sa kanyang pananatili sa istasyon, nagdasal siya. Humihingi ng lakas at patnubay. Iniisip niya na sana ay lumitaw ang katotohanan at malinis ang kanyang pangalan. Sa kabila ng pagkakakulong sa isang sitwasyon na tila wala ng pag-asa, pinanatili ni Mary Jane ang tiwala sa kanyang puso. Alam niyang darating ang araw na mabibigyan siya ng hustisya at makababalik siya sa kanyang mga anak. Sa ngayon, kailangan niyang manatiling matatag kahit gaano kahirap ang bawat araw. Nang dumating ang araw ng paglilitis, hindi maipaliwanag ang kaba at takot ni Mary Jane. Nakaupo siya sa loob ng korte, ang kanyang mga kamay ay magkahawak at bahagyang nanginginig habang hinihintay ang simula ng pagdinig. Sa kanyang tabi, naroon si Senyora Leticia na may mataas na kumpiyansa. Halatang siguradong sigurado sa kanyang mga paratang laban kay Mary Jane. Tahimik na pumasok ang hukom sa silid. Isang lalaking may edad na at may presensyang bumalot sa buong korte. Ang mga mata ni Mary Jane ay nakatuon sa kanya habang siya ay umupo sa mataas na luklukan. Naghihintay sa simula ng pagdinig. Kasabay ng pag-anunsyo ng pagsisimula, sumulyap si Mary Jane kay Senyora Leticia na nagmamalaki at nakataas ang kilay. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang tinatapik ng hukom ang kanyang panulat sa mesa, napatingin siya kay Mary Jane at biglang nabalot ang kanyang mukha ng pagkagulat. Tumigil siya ng sandali, tila natigilan sa nakita. Ang buong silid ay tahimik na naghintay at sa kabiglaanan ng lahat, dahan-dahang yumuko ang hukom. Napanganga si Senyora Leticia sa nakita at bakas ang paggalito sa kanyang mukha. Tila hindi siya makapaniwala sa ginawa ng hukom, habang ang ibang mga tao sa loob ng korte ay napatingin din sa kanya ng may pagtataka. Si Mary Jane, na nagtataka rin, ay tahimik lamang, ngunit naramdaman niya ang kakaibang aura sa silid. Hindi niya maintindihan ang dahilan ng pagyuko ng hukom, ngunit sa isang saglit, nagkaroon siya ng konting pag-asa. Nagtatanong ang kanyang isipan, ngunit pinili niyang maghintay sa mga susunod na mangyayari. Habang nakayuko ang hukom, tila nag-iisip siya ng malalim. Inangat niya ang kanyang paningin at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumahimik ang buong korte at ang lahat ay naghintay sa magiging sunod na aksyon ng hukom. Habang si Senyora Leticia ay tila nawalan ng kapanatagan sa kinauupuan nito. Habang nakatingin ang hukom kay Mary Jane, biglang tumindi ang damdamin ng kanyang mukha. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Naanimoy, nagpapanumbalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Mary Jane? Tanong ng hukom, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lahat ng tao sa korte, kabilang si Senyora Leticia, ay nagulat sa tono ng boses ng hukom at ang personal na pagtawag niya sa pangalan ni Mary Jane. Napatingin si Mary Jane sa hukom, nagtataka at tila hindi makapaniwala na kilala siya nito. Opo, kagalang-galang na hukom. Mahinang sagot ni Mary Jane na may bakas ng kaba at pagkalito. Huminga ng malalim ang hukom at ang kanyang mukha ay puno ng emosyon
habang sinimulan niyang ikwento ang dahilan ng kanyang pagkilala kay Mary Jane. Ikaw ang babaeng tumulong sa anak ko noon, hindi ba? Ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa muntik na aksidente noong halos masagasaan siya ng isang jeep. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na makikita ang anak ko ngayon. Nanlaki ang mga mata ng lahat at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa korte. Si Senyora Leticia ay tila hindi makapaniwala sa revelasyon. Habang ang iba pang naroroon ay nagbubulungan. Nagtataka kung totoo nga ba ang sinabi ng hukom. Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa mo para sa anak ko. Patuloy ng hukom, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pagkilala. Sa araw na iyon, isang estranghero ang nagpakita ng kabutihan na hindi ko inaasahan. At ngayon, nakikita kita rito, akusado ng isang bagay na alam kong hindi mo magagawa. Si Mary Jane ay napatakip ng bibig. Hindi makapaniwala na ang hukom na humahatol sa kanyang kaso ay ang ama ng batang kanyang iniligtas noon. Napaluha siya, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat at ginhawang nararamdaman sa kanyang puso. Alam niyang sa wakas, isang bahagi ng hustisya ay lumilitaw sa kanyang panig. Tumayo ang hukom at tumingin kay Senyora Leticia. Ang kanyang ekspresyon ay naging mahigpit at seryoso. Dahil sa ginawa ni Mary Jane noon, may utang na loob ako sa kanya. At higit sa lahat, alam kong hindi siya ang tipo ng taong gagawa ng masama. Kaya, kailangan natin ng masusing pag-aaral ang kasong ito nang may patas at makatarungang paninindigan. Hindi makapagsalita si Senyora Leticia. Bakas ang pagkabigla at hindi mapakali sa kanyang upuan. Sa mga sandaling iyon, batid ng lahat na ang mga paratang laban kay Mary Jane ay hindi na basta-basta. Nang matapos ang pagsasalita ng hukom, napuno ng pag-asa ang puso ni Mary Jane. Sa wakas, meron siyang isang tao na may kakayahang tumulong sa kanya na magpatunay ng kanyang inosente. Lumapit siya ng konti at sa nanginginig na boses, naglakas loob na humingi ng tulong. Kagalang-galang na hukom. Nagsimula siya, pilit na pinipigil ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Wala po akong kinuha kahit ano sa bahay ng aking amo. Ginawa ko po ang lahat para magtrabaho ng tapat para sa kanila. Dahil ang hangad ko lang po ay ang maitaguyod ang aking mga anak. Pakiusap po. Tulungan niyo po akong patunayan ng katotohanan. Tumango ang hukom na tila lalong pinagtibay ang desisyon na tulungan si Mary Jane. Mary Jane, alam kong mabuti ang iyong hangarin. Ako mismo ang nakasaksi sa kabutihan mo noon at hindi kita hahayaang magdusa ng hindi makatarungan. Gagawin ko ang lahat upang makamtan mo ang tamang hustisya. Sa kanyang direksyon, sinimulan ng hukom ang isang masusing pag-iimbestiga sa kaso. Sinuri niyang mabuti ang lahat ng ebidensyang ipinakita ng kampo ni Senyora Leticia at pinaalalahanan ng mga abogado na tiyakin ang bawat detalye ng kaso upang hindi lumampas ang anumang mahalagang impormasyon. Isa sa mga unang hakbang ng hukom ay ang pag-utos na siyasatin ang buong bahay ni Senyora Leticia para sa mga posibleng nawawalang ebidensya. Nagpatawag siya ng mga investigador mula sa pulisya upang magsagawa ng masusing pagsusuri sa paligid at maghanap ng anumang ebidensya na maaaring magpapatunay na si Mary Jane ay inosente. Ipinasiyasat din ng mga galaw ng iba pang miyembro ng bahay, kasama na ang mga anak ni Senyora Leticia, upang matiyak na walang kahit sinong hindi nasusuri sa kaso. Bukod sa pisikal na investigasyon, inutusan ng hukom ang kanyang mga tauhan na suriin ang mga kamera sa bahay ni Senyora Leticia noong mga araw bago umano nawala ang alahas. Hiniling niya ang mga CCTV footage para malaman kung may kakaibang galaw o bisita sa mga araw na iyon na maaaring magpatunay na may iba pang taong pumasok sa kwarto ni Senyora Leticia bukod kay Mary Jane. Habang tumatagal ang pagdinig, unti-unting lumalabas ang mga detalye na nagiging mas komplikado ang kaso. Maraming anggulo ang kinailangang suriin.
ngunit hindi nagpatinag ang hukom. Sa bawat bagong impormasyon na lumalabas, lalo niyang pinapalakas ang loob ni Mary Jane. Sinisiguro na hindi niya ito iiwan hanggat hindi lumilitaw ang buong katotohanan. Sa mga susunod na araw ng pagdinig, nagkaroon ng mga bagong testimonya mula sa ibang mga tauhan sa bahay na nagsimulang magduda sa mga paratang. Bagaman malayo pa ang tagumpay, unti-unting nadarama ni Mary Jane ang pag-asa na may liwanag sa kanyang laban. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban para sa hustisya at sa bawat araw, nararamdaman niyang lalong lumalapit siya sa pagbabalik ng kanyang kalayaan at karangalan. Sa utos ng hukom, isang pangkat ng investigador ang bumalik sa bahay ni Senyora Leticia upang magsagawa ng masusing pag-iimbestiga. Sinuyod nila ang bawat sulok ng bahay at ininspeksyon ng bawat cabinet, drawer at aparador, partikular na sa kwarto ni Senyora. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Senyora Leticia ang investigasyon, baka sa kanyang mukha ang konting kaba, bagaman pilit niyang pinapanatili ang malamig na ekspresyon. Habang binubuksan ng isa sa mga investigador ang drawer ng isang luma at bihirang gamitin na cabinet sa kwarto, bigla siyang nakakita ng isang maliit na kahon na tila matagal nang nakatago doon. Agad niyang kinilatis ang laman nito at natagpuan ang ilang mga alahas na parehong ipinag-aangkin ni Senyora Leticia na ninakaw daw ni Mary Jane. Agad na tinawag ng investigador si Senyora Leticia at ipinakita sa kanya ang mga alahas. "Ma'am, nakita namin ito sa drawer na ito sa inyong sariling kwarto." Sabi ng investigador, bakas ang pagdududa sa kanyang boses. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Senyora Leticia. Anong ibig niyong sabihin? Di ko alam kung paano napunta dyan ang mga alahas ko." Sagot niya, pilit na nagtatakip, ngunit halatang hindi kapani-paniwala ang kanyang tono. "Baka tinago ni Mary Jane para pagtakpan ang ganyang ginawa." Ngunit tinignan siya ng investigador ng may pagsuri. "Ayon po sa aming pagsisiyasat, malabong nagkaroon ng pagkakataon si Mary Jane na maitago ito rito. Lalo na at bihirang mabuksan ang drawer na ito. At wala rin siyang access dito kapag wala kayo sa bahay." Napansin ng lahat ang panginginig ni Senyora Leticia. Halatang hindi niya inaasahan ang pagtuklas sa mga alahas sa sarili niyang silid. Isang bagay na mahirap niyang ipaliwanag. Nang ilahad ang mga alahas sa korte bilang ebidensya, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid at nakita ni Mary Jane ang pag-asa sa kanyang kaligtasan. Tahimik na nakaupo si Mary Jane sa kanyang upuan, pilit na iniinda ang pinagdaan ng mga araw ng pagdurusa at kahihiyan. Hindi niya maiwasang lumuha habang pinapanood ang bawat eksena sa korte. Nararamdaman niya ang unti-unting pagliwanag ng kanyang panig. Sa wakas, ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw at ang bigat ng mga bintang ay bumabagsak sa kanyang amo. Habang nakatingin ng hukom kay Senyora Leticia, napuno ang kanyang boses ng pagiging matuwid. "Senyora, napakahirap paniwalaan ang inyong mga paliwanag. Natagpuan ang mga alahas sa isang lugar na tanging kayo lamang ang may access. Maliban kung may sapat kayong ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala ni Mary Jane, ang mga paratang ninyo ay walang saysay." Hindi makapagsalita si Senyora Leticia. Halatang siya mismo ay nawalan ng anumang kakayanang ipagtanggol ang sarili. Sa harap ng hukom at ng mga tao sa korte, naramdaman ni Mary Jane ang unti-unting pag-usbong ng hustisya at sa wakas, naramdaman niya na ang kanyang inosente ay may pag-asang maibalik. Matapos ang matagumpay na paghahanap ng mga nawawalang alahas sa kwarto ni Senyora Leticia, inutos ng hukom na suriin ang CCTV footage ng mga araw bago umano'y nawala ang mga alahas. Sinubaybayan ng mga investigador ang bawat oras ng footage upang matukoy kung sino talaga ang may kagagawan ng pagkawala ng mga alahas. Habang pinapanood nila ang mga footage, napansin nila ang isang kakaibang pangyayari. Sa isang bahagi ng video, ilang araw bago ang sinasabing pagkawala ng mga alahas, kitang-kita si Senyora Leticia mismo na pumasok sa kanyang silid at tila abalang-abala. Sa footage, makikita siya na hawak ang isang maliit na kahon ng mga alahas at dahan-dahang inilalagay ito sa ilalim ng kanyang kama.
Lahat ng nakatingin sa footage, pati ang mga tao sa korte, ay tahimik at nakatutok sa bawat galaw ni Senyora Leticia sa screen. Kasunod nito, nakita ng lahat sa footage na inayos ni Senyora Leticia ang kahon sa ilalim ng kama, nagmamadaling tinignan ng paligid, at umalis ng silid na parang walang nangyari. Napabuntong hininga ang hukom patapos makita ang footage. Nang ibalik ang kanilang atensyon sa silid ng korte, halos hindi makapagsalita si Senyora Leticia at baka sa kanyang mukha ang takot at pagkabigla. Tumayo ang hukom at tumingin ng seryoso kay Senyora Leticia. Senyora, malinaw sa footage na kayo mismo ang naglagay ng alahas sa ilalim ng inyong kama bago ninyo ipinahayag na ito ay nawala. Maaari bang ipaliwanag nyo kung bakit nyo ito ginawa? Hindi makapagsalita si Senyora Leticia, kitang-kita ng lahat ang panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit wala siyang masabing paliwanag. Ang kanyang tahimik na katahimikan ay nagsilbing pag-amin sa marami. At ang mga tao sa korte ay nagbulungan ng may panghuhusga. Samantala, hindi makapaniwala si Mary Jane sa kanyang mga narinig at nakita. Sa wakas, nalalantad na ang katotohanan na matagal niyang hinintay. Bagaman wala siyang intensyong ipahiya ang kanyang amo, naramdaman niya ang katarungan na nag-uumpisang bumalik sa kanya. Ang bigat sa kanyang puso ay unti-unting napapawi habang nakikita ang pagkabunyag ng kasinungalingan ng kanyang amo. Muling nagsalita ang hukom at sa kanyang boses ay ramdam ang matinding pagkadismaya. Sa nakikitang ebidensya, maliwanag na mayroong intensyon ng pagtakban ng katotohanan at pagbintangan ng isang inosenteng tao. Senyora Leticia, ang mga aksyon ninyo ay labag sa hustisya at sa kabutihan ng batas. Napatungo si Senyora Leticia at sa kanyang mukha ay makikita ang takot at kahihiyan. Sa mga sandaling iyon, alam ng lahat sa loob ng korte na ang mga paratang laban kay Mary Jane ay isang malaking kasinungalingan. Naroon ang katotohanang matagal nang inaasam ni Mary Jane, na sa wakas ay unti-unti nang lumilitaw. Habang tumitindi ang pagsisiyasat sa kaso, isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sa gitna ng mga ebidensya at testimonya, isang babae ang pumasok sa korte upang magbigay ng sariling pahayag. Siya ay si Rosa, isang dating kasambahay ni Senyora Leticia na tila muling binalikan ng tapang upang magsalita tungkol sa kanyang nakaraang karanasan sa amo. Ang hukom ay nagbigay ng pahintulot sa kanyang testimonya at agad nagsimula si Rosa sa kanyang kwento. Ako po si Rosa, dating kasambahay ni Senyora Leticia. Matagal ko nang gustong lumabas at sabihin ang totoo, pero noon ay natatakot ako dahil sa impluwensya at kapangyarihan niya. Tumigil siya ng konti, ngunit kita sa kanyang mukha ang determinasyon. Pinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Gaya nga po ng nangyari kay Aling Mary Jane, isang araw ay bigla akong inakasuhan ni Senyora ng pagnanakaw ng alahas. Wala po akong kalaban-laban noon at napilitang umalis na lang. Hindi lang ako nawalan ng trabaho, kundi pati ng respeto sa sarili dahil sa bintang niya. Isa akong nanay at ang trabaho ko noon ang bumubuhay sa aking mga anak. Ngunit inalis niya iyon sa akin ng walang katarungan. Tahimik ang buong korte at ang bawat salita ni Rosa ay tila isang palaso na tumuturo sa tunay na pagkatao ni Senyora Leticia. Ang hukom ay nakikinig ng mabuti at ang mukha ni Senyora Leticia ay nagpakita ng takot at pagkabahala sa bawat salitang binibigkas ni Rosa. Si Mary Jane, na nakikinig mula sa kanyang upuan, ay nakaramdam ng konting ginhawa at lakas ng loob. Sa wakas, may iba pang taong nakaranas ng parehong kasinungalingan at handang magsalita para sa kanya. Pinagpatuloy ni Rosa ang kanyang testimonya. Hindi lang ako ang naka-experience nito. May iba pang kasambahay na nakaranas ng parehong pagtatrato. Ngunit hindi na nila nagawang magsalita pa. Pinalalabas ni Senyora na nagnanakaw kami para lang mapaalis niya kami nang hindi nagbibigay ng karampatang benepisyo. Sinisira niya ang reputasyon namin para makaiwas sa pananagutan. Ang hukom ay huminga ng malalim at tumingin kay Senyora Leticia. Senyora,
Malinaw sa mga testimonya na may pattern ng maling akusasyon laban sa inyong mga kasambahay. Hindi naman maaaring ipagwalang bahala ang mga ganitong pahayag, lalo na kung ito ay nagpapatunay ng maling gawain upang sirain ang mga inosenteng tao. Hindi makatingin si Senyora Leticia sa mata ng hukom, at sa bawat paglipas ng segundo ay lalong lumilinaw ang kanyang intensyon na sirain ang mga taong kanyang pinagsamantalahan. Sa gitna ng paglilitis, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap na nagdala ng panibagong pag-asa kay Mary Jane. Tumayo si Marco, ang anak ni Senyora Leticia, at humingi ng pahintulot sa hukom upang magsalita. Ang lahat ay nagulat, kabilang si Senyora Leticia na hindi inaasahang magbibigay ng testimonya ang kanyang sariling anak. Tahimik ang buong korte at ang mga mata ay nakatuon kay Marco. Gusto ko pong magsalita tungkol sa nangyari kay Mary Jane. Simula ni Marco, halatang kinakabahan ngunit determinado. Ako po si Marco, anak ni Senyora Leticia, at may nalalaman po akong intensyon ng aking ina na ipatanggal si Mary Jane. Napakunot noo si Senyora Leticia, ngunit hindi niya mahanapan ng dahilan upang pigilan ng kanyang anak. Nakatingin lang siya kay Marco, ngunit hindi niya makontrol ang sitwasyon sa harap ng korte. Minsan po, naririnig ko si Mama na nakikipag-usap sa isa niyang kaibigan sa telepono. Patuloy ni Marco. Sabi niya, gusto niyang tanggalin si Mary Jane, pero ayaw niyang bigyan ito ng benepisyo o bayad. Kaya sinabi niya na gagawa siya ng paraan upang maparatangan si Mary Jane ng pagnanakaw. Nasa gayon, may rason siyang paalisin ito. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Napanganga si Senyora Leticia sa revelasyon at hindi siya makapagsalita. Ang hukom ay nakatingin kay Marco. At sa bawat pahayag ng binata ay lalong lumilinaw ang kasinungalingang binalak ng kanyang ina. Si Mary Jane, na nakikinig mula sa kanyang upuan, ay hindi makapaniwala na mismong anak ni Senyora Leticia ang maglalantad ng totoo. Hindi ko po kayang manahimik sa harap ng ganitong kasinungalingan. Dagdag pa ni Marco. Kilala ko po si Mary Jane. Matagal na po siyang naglilingkod sa amin ng tapat at masipag. Alam kong wala siyang kasalanan. At bilang anak, kahit masakit to, ayaw ko manahimik sa malang ginagawa ng aking ina. Tumango ang hukom at kitang-kita sa kanyang mukha ang kaseryosohan. Marco, ang iyong mga sinabi ay napakahalaga sa kasong ito. Ang iyong katapatan sa katotohanan ay isang bagay na kinikilala ng korte. Salamat sa iyong katapangan. Hindi makaimik si Senyora Leticia. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata habang ang bawat salita ng kanyang anak ay nagpapatunay sa kasinungalingang kanyang ginawa. Ang plano niyang sirain ang reputasyon ni Mary Jane ay bumagsak sa harap ng mga ebidensya at sa sariling pahayag ng kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mary Jane ang pagusbong ng hustisya na matagal na niyang inaasam. Sa harap ng katotohanan, nagkaroon siya ng lakas at pag-asa na ang kanyang laban ay hindi magtatagal. Alam niyang malapit nang magwakas ang kanyang paghihirap at sa wakas, magkakaroon ng katurungan ng kanyang panig. Matapos ang matagumpay na kaso, sa utos ng hukom, tinanggap ni Mary Jane ang kompensasyon mula kay Senyora Leticia. Ang halagang iyon ay hindi lamang bayad sa mga naipong sahod at benepisyo na hindi niya natanggap sa mga taon ng serbisyo, kundi pati na rin ang danyos sa mental at emosyonal na pagdurusang dinanas niya dahil sa maling paratang. Hindi mailarawan ni Mary Jane ang saya at ginhawang naramdaman habang tangan ang halagang iyon, na simbolo ng hustisya at bagong simula. Kaagad na nagpasya si Mary Jane na umuwi sa kanilang probinsya. Bagaman mahal ang naging sakripisyo ng kanyang panahon at hirap sa Maynila, natupad ang pangarap niyang makapiling muli ang kanyang mga anak at makapagsimula ng bagong buhay na hindi na niya kailangang mahiwalay sa kanila. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng mga kapitbahay na hindi nawala ng tiwala sa kanyang mabuting pagkatao. Ang mga kwento ng kanyang pinagdaanan ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na baryo at nagmistulang bayani si Mary Jane sa kanilang mga mata. Sa tulong ng perang natanggap niya, nagbuka si Mary Jane ng isang maliit na tindahan sa tabi ng kanilang bahay.
Nagbebenta ng mga pangunahing pangangailangan at pagkain. Inayos niya ang tindahan sa abot ng kanyang makakaya at dahil sa kanyang sipag at maayos na serbisyo, unti-unting dumami ang mga suki niya. Lahat ng kanyang mga kapitbahay at kakilala ay naging loyal na mamimili. Hindi lamang ito dahil sa kanyang produkto, kundi dahil sa tiwalang na ibabalik sa kanya. Habang lumilipas ang mga linggo, lumaki ang kanyang kita at nagkaroon siya ng sapat na pera upang simulan ang pag-aayos ng kanilang bahay na matagal nang nangangailangan ng pagkukumpuni. Masayang-masaya ang mga anak ni Mary Jane habang nakikita ang pagbabago sa kanilang buhay. At hindi nagtagal, napabibilhan na niya sila ng mga gamit sa eskwela na dati ay hindi nila kayang bilhin. Minsan, habang nakaupo si Mary Jane sa harap ng kanyang tindahan at pinagmamasdan ang mga anak na masaya at walang pangamba, hindi niya mapigilang maluha sa tuwa. Sa wakas, natupad ang mga pangarap niyang magkaroon ng maayos at payapang buhay para sa kanila. Sa kabila ng mga paghihirap na dinaanan, naramdaman niya ang ginhawa ng pagsusumikap at pananampalataya na ngayon ay bumunga na. Ang tindahan ni Mary Jane ay hindi lamang naging isang negosyo, kundi isang simbolo ng pagbangon mula sa kanyang mga pagsubok. Sa wakas, siya ay malaya, maligaya at mas pinatatag ng mga hamon sa buhay. Habang abala si Mary Jane sa kanyang lumalaking tindahan sa probinsya, dumating ang isang kliyente na nagngangalang Ginang Reyes, isang mabait at kilalang negosyante mula sa isang lungsod. Hindi ito taga-baryo, ngunit nagkataong bumisita sa kanilang lugar upang makipagkilala sa mga lokal na negosyante. Nang magtungo si Ginang Reyes sa tindahan ni Mary Jane upang bumili ng mga sariwang gulay, napansin niya ang kasipagan at maayos na pamamalakad ng tindahan, na tila mas maunlad kaysa sa tipikal na mga tindahan sa kanilang lugar. Habang nagbabayad si Ginang Reyes sa tindahan, nakipagkwentuhan siya kay Mary Jane. "Ang ganda po ng tindahan niyo. Mukhang maayos ang pamamalakad mo dito." Papuri niya at ngumiti si Mary Jane. Nang mas matagal ang pag-uusap nila, inilahad niya ang kanyang kwento, ang kanyang mga paghihirap sa Maynila, ang kanyang kaso laban kay Senyora Leticia at ang kanyang pagbabalik sa probinsya upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Habang nakikinig si Ginang Reyes, napabilib siya sa katatagan at katapatan ni Mary Jane. "Napakalakas po ng loob mo, Aling Mary Jane," sabi ni Ginang Reyes. "Hindi lahat ay kayang harapin ang ganitong pagsubok at magpatuloy ng may ganyang kasipagan. Sa tingin ko po, ang tindahang ito ay may potensyal pang lumago." Napatingin si Mary Jane at bahagyang nagulat sa sinabi ng bisita. "Naku, salamat Ginang Reyes. Natutuwa ako magustuhan ninyo ang tindahan ko. Malaki po ang natutunan ko sa lahat ng aking pinagdaanan. Gusto kong gawing maayos ang lahat para sa mga anak ko." Nag-isip si Ginang Reyes at maya-maya ay nag-alok. "Aling Mary Jane, gusto po kitang tulungan. May alam po akong paraan upang mapalago mo ang tindahang ito at gawing mas maunlad. Kung gusto mo pong palakihin to, pwede po kitang bigyan ng karagdagang puhunan at tutulungin kita sa marketing at pamamalakad ng mas malaking negosyo. Marami akong koneksyon sa lungsod na makakatulong upang may pakilala pa ang iyong tindahan." Hindi makapaniwala si Mary Jane sa alok ng tulong ni Ginang Reyes. "Totoo po ba ito, Ginang? Di ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo." Ngumiti si Ginang Reyes. "Ang kailangan mo lang pong gawin ay magpatuloy sa sipag at tiyaga. Aling Mary Jane, nakikita kong malayo po ang mararating mo. Kung gusto mo pong magbukas ng mas malaking tindahan o mini grocery, tutulong po ako upang makuha mo ang tamang mga supplier at mabigyan ka ng mga produktong may kalidad." Sa tulong ni Ginang Reyes, hindi nagtagal, nakabili si Mary Jane ng karagdagang mga produkto at kagamitan upang gawing mini grocery ang kanyang tindahan. Dumagsa ang mga bagong mamimili at dahil dito, nagkaroon siya ng mas malaking kita. Nagdagdag din siya ng mga pangunahing pangangailangan sa tindahan, mula sa pagkain hanggang sa mga gamit sa bahay, at ang kanyang negosyo ay lumago ng higit pa sa kanyang inaasahan.
Ang tindahan ni Mary Jane ay naging kilala sa buong baryo at karatig pook. Hindi lamang dahil sa dami ng mga produkto, kundi sa kanyang katapatan at malasakit sa kanyang mga kliyente. Sa wakas, nagkaroon siya ng sapat na pera upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak at sa loob ng ilang taon, natupad ang kanyang pangarap na mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Si Mary Jane ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante, kundi isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa kanilang baryo. Ang kanyang tindahan ay naging isang lugar na bumubuo ng komunidad, kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama, nagkakamustahan at nagiging saksi sa kwento ng kanyang tagumpay. Sa bawat araw, siya ay nagpapasalamat sa bagong kapalaran at sa mga biyayang dala ng katotohanan, hustisya at kabutihan.